Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayong kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, ang atin pong word of the day ay rendezvous. Kakaiba, di ba? Pero ibig sabihin, tagpuan. Sa ating paglalakbay ngayong Adbyento, laging may isang tanong na lumulutang sa puso ng bawat naghihintay. Saan natin matatagpuan ng Diyos? Sa gitna ng abalang mundo, sa gitna ng mga problema sa pamilya, sa lipunang puno ng kaguluhan, at sa pusong madalas nangangalay sa pag-asa. Saan nga ba natin matatagpuan ang Diyos? Sa ating ebanghelyo ngayong araw, sa pagdiriwang ng kapiyastahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, binibigyan tayo ng sagot. Isang simpleng sagot na may dalang malalim na pananaw. Ang Diyos ay matatagpuan o sa isang tagpuan ng pagmamahalan, pagdalaw at pagbabahaginan ng kagalakan. Tagpuan, rendezvous. Isa itong salita na tila karaniwan sa atin. Ginagamit natin ito tuwing may lakad, may plano, may reunion. Saan ang tagpuan? Saan ang meeting place? Tanong natin. Ngunit sa konteksto ng ating pananampalataya, ang tagpuan ay hindi lang pisikal na lugar. Ito'y isang sagradong sandali kung saan nagtatagpo ang puso ng Diyos at ng tao, ang langit at ang lupa, ang biyaya at ang pangangailangan. Sa Ebanghelyo, ito ang naging tagpuan ni Maria at Elizabeth. Ngunit higit pa roon, ito rin ang naging tagpuan ng Diyos at ng sangkatauhan sapagkat sa sinapupunan ni Maria ay dinala niya ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus. At sa pagdalaw niya kay Elizabeth, dinala rin niya ang tagpo ng pag-asa at kagalakan. Si Maria ay naglakbay upang dalawin si Elizabeth, hindi dahil may obligasyon, kundi dahil sa pusong handang maglingkod at makibahagi sa kagalakan ng kapwa. Napakahalagang maunawaan natin na ang kanyang pagdalaw ay hindi lamang basta simpleng pagbisita. Ito ay isang misyon. Sa kanyang paglalakbay, siya ay naging daluyan ng presensya ng Diyos. Sa kanyang pagiging bukas, siya ay naging tagpuan ng langit at ng lupa. At sa pagtugon ni Elizabeth, nakita rin natin kung paanong ang tagpuan ng dalawang ina ay naging tagpo ng pananampalataya, ng pagkilala at ng pagsamba. Mga kapatid, sa kasaysayan ng pagpapakita ng mahal na Birheng Maria ng Guadalupe kay Juan Diego sa Mexico noong ika-16 na siglo, muling nabuhay ang karanasan ng tagpuan. Hindi sa isang simbahan o sa palasyo nagpakita si Maria, kundi sa isang bundok sa gitna ng isang simpleng Indio. Sa pagbati niya kay Juan Diego, tinawag niya itong
pinakamamahal kong anak. Isang tanda na ang Diyos ay dumarating sa mga aba, sa mga hindi inaasahang lugar, at sa mga pusong mapagkumbaba. Ang tepeyak ay naging tagpuan ng himala. Hindi dahil sa yaman o kapangyarihan, kundi dahil may isang pusong bukas sa pananampalataya. Ganoon din ang ating hamon ngayong Adbyento. Maging tagpuan ng Diyos. Huwag tayong maghintay ng espesyal na pagkakataon o lugar upang maranasan siya. Baka ang Diyos ay naghihintay na pala sa loob ng ating puso, sa loob ng ating tahanan, sa loob ng katahimikan, sa gitna ng ating pagdurusa. Baka ang Diyos ay nagnanais makatagpo, hindi sa altar ng karangyaan, kundi sa altar ng ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pagiging mabuting anak, kaibigan, kapatid, guro, manggagawa o lingkod bayan. Mga kapatid, ang panahon ng Adbyento ay hindi lamang paghahanda para sa darating na kapistahan. Ito'y paanyaya na tayo ay magiging buhay na tagpuan ng Diyos. Living rendezvous. Maging katulad ni Maria na naglakbay upang dalhin si Jesus. Maging tulad ni Juan Diego na naging bukas sa mensahe ng langit kahit siya ay isang hamak. Maging tulad ni Elizabeth na marunong kumilala sa presensya ng Diyos sa kapwa. At higit sa lahat, matutong maghintay, hindi nang walang ginagawa, kundi maghintay na may pananampalataya, pagkilos, at pagmamahal. Mga kapatid, sa panahon ng Adbyentong ito, habang tayo ay abala sa paghahanda ng mga dekorasyon, pagbili ng mga regalo, pag-iisip ng mga handa, itanong natin sa ating sarili, nagiging tagpuan ba ako ng Diyos? O baka puro ingay ng mundo ang nagiging laman ng aking puso? Tanungin natin ang ating mga sarili. Magnilay tayo. Kanino ka tinatawag ng Diyos na dalawin o damayan ngayong panahon ng Adbyento upang maging tagpuan ng kanyang presensya sa mundong ito? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe, ina ng mga abang anak ng Diyos, turuan mo kaming maging bukas sa presensya ng iyong anak. Tulungan mo kaming makita siya sa mga taong aming nakakasalamuha. Gawin mo kaming daluyan ng liwanag, pag-asa, kagalakan at mga pagpapala. Sa aming pakikipagtagpo sa kapwa, naway matuklasan namin lagi ang Diyos na laging nagnanais makatagpo kami. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.